Mainit na balita. The head of the Police Criminal Investigations, CIDG, are facing criminal charges. Inaresto po nila yung isang tao na nagngangalang Rochelle Calle, 48 anyos, dahil po dito sa tinatawag na po red notice ng Interpol. May karanasan na pala talaga sila Tore na sumunod sa Interpol. Pinarelease po ng PAW si Calle na nakulong po ng 6 na araw dahil wala naman po siyang warrant of arrest mula po sa Philippine Court or sa UAE. The head of the Police Criminal Investigations, CIDG, are facing criminal charges. Ito po, para sabihin ko na po sasabihin ko na po sa inyo kasi para hindi po tayo masabihan na baka sa'yo lang yan, Badong. Ito po ay galing po sa Philippine Star. Ayan Philippine Star po. CIDG Chief Tore faces illegal detention case. Yan. CIDG Chief Tore faces illegal detention. Yan. Balita po to ng Philippine Star. Hindi po to kay Badong Kinakailangan ipaunawa dito sa mga talongges na to Okay. Sabi po rito, ano ba to? Ba't may ingay? May nagpapalakpak. Okay, eto po, kinasuhan po sila Tore dahil po dito sa inaresto po nila yung isang tao na nagngangalang Rochelle Calle, 48 anyos, na inaresto po nila dahil po dito sa tinatawag na po red notice ng Interpol. May karanasan na pala talaga sila Tore na sumunod sa Interpol. Red notice. Ayon po sa biktima, nakulong po siya noong November 21 to 27. Grabe po, kulong po talaga to. Dahil po dito sa Interpol issued a red notice noong May 2, 2023. She was charged with fraud by her former partner. Ano po to? Relasyon po to. Abdul Malik Al-Shimi ng UAE. Okay. Base po kay Calle, sa complaint ni Calle na na-obtain po ng The Star, 4 na CIDG detective at special operation units ay pumunta po sa kanilang bahay noong November 19. Ayan. So, ayon pa kay Calle, hindi na raw po siya dapat dadalhin ng Bureau of Immigration kung siya po ay magbibigay ng Christmas gift. At dahil po siya ay tumanggi, siya po ay pagkatapos po ng 2 araw, hinuli na po siya ng CIDG. So, BI po to, Okay. Ay, CIDG rin po yung nanghingi ng Christmas gift. Ito po ang trabaho ko, Rodrigo. So, ang sabi po in a letter dated 26 November, PAW Quezon City Division urged Tore to release Calle since she had yet to be shown a court order of arrest warrant from authorities both in the Philippines and in the UAE. Ayun po, So, pinarelease po ng PAW si Calle na nakulong po ng 6 na araw dahil wala naman po siyang warrant of arrest mula po sa Philippine Court or sa UAE. At dahil po dyan, magkakaso na po itong si Calle. Nakuha po nyo, yan po yung kaso, illegal detention. Kasi nga po, importante po yun, may warrant of arrest bago hulihin. Pero may narinig kasi tayo kay Tore, ewan ko po kung AI lang yun. Narinig nyo po ba yun?
yung sinabi ni Torre na pwede kang arestuin kahit wala ka, sasama ka. Dahil sasabihin na iwan nila sa presinto. Narinig ko yun. Hindi ko lang alam kung AI ba yun o totoo yung video na yun. Ngayon po, may kaso na. Tsaka si Torre, mahilig po yan sa ganyan. No? May kaso rin, kinasuhan rin po yun ng KOJC kung hindi ako nagkakamali. At kinasuhan din po yan, kakasuhan na rin po, pinaimbestigahan pa pala ni Senator Amy Marcos dahil naman po dito sa illegal arrest na ginawa nila kay Tatay Digong. So sabi nga po, talagang ganyan ang buhay. Panapanahon lang yan. Okay, teka muna, meron palang wala pa tayong meron pa palang hindi tayo nalalagyan ng jacket. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Kayo po sa TikTok, pwede po kayong magregalo o kaya po kayo, magpindot-pindot lang po ng heart. No, libre po yung heart na yan. Tap-tap lang po. Tap-tap-tap-tap-tap-tap. Kung kayo po nagugustuhan nyo, no? Kung ayaw nyo naman, labas agad. Ganun talaga buhay. Okay. Magtatanong na po tayo, sino po yung walang jacket, yung nagpakape? Si MDJ. Maraming salamat, MDJ, sa Canadian dollars, 5 Canadian dollars. Yan. Duterte po tayo, sabi ni MDJ. Duterte lang po tayo. Okay, wag po natin kakalimutan, Duterte po, yung 10 pong Duterte, senatoriables natin. Pwede na po kayong tanong, paano kapag natalo si Amy, anong mangyayari sa investigation niya sa PRRD arrest? Investigation lang po yun sa Senado eh. Yung ombudsman po, pwede na po nilang imbestigahan. Yung po ang totohanan. Kasi po wala naman pong kapangyarihan yung Senado na magpakulong. Ang kapangyarihan lang po nila ay magrekomenda na kasuhan. So, narekomenda na po ni Amy Marcos na imbestigahan at makasuhan tong sila Torre. Magkapatid na Remulla, kasama sila Kanilaw, si Marbil. Okay. Yung mga amo mo, hindi sanay na imbestigahan kasi feeling untouchable sila. Pat Sabilio. Wala kang katotoran, Pat. Hindi po sasanayan. Hindi po sanayan. Ibig mo sabihin, dapat masanay ka munang mag-imbestigahan bago ka magpa-imbestiga. Ikaw ba, sanay ka bang iniimbestigahan ka? Ang ibig sabihin, yung mga lagi, ikaw naman Pat Sabilio, meron bang taong sanay na imbestigahan? Wala pong ganun. Hindi ko makuha yung punto mo. Ano ibig mo sabihin? Magbigay ka nga ng tao na sanay imbestigahan. Naknang tinapay. Sanay mag-imbestiga, meron. Yung mga investigador. Pero sanay imbestigahan, ano yan? Kriminal? Walang taong sanay imbestigahan. Malala talaga topak nito ni Pat Sabilio. Alisin na raw si Martin as a speaker, papalitan na ni Toby Chanco. Tinanggi nga po yan ng palasyo. Pero sabi naman po ni BP Sara, wala naman po silbi kahit naman matanggal si Martin. Hindi naman mababalik yung mga nawalang pera dahil sa korupsyon. Ilistam nyo sa papel Batogo, Hinlo, Lambino Bundok, Marcoleta, Rodriguez, Mr. Efectivo, Dr. Marites, Solid, PDP, Solid, U10, Tatay Badong, Plus Bilyar, Amy Hunasan. Meron po si Torre. Sa kulungan na magre-retiro si Torre. Totoo yung video na yun. Yun. Kung naniniwala si Torre doon sa sinabi niya na pwede namang mag-aresto ng walang warrant, kaya siya nakasuhan ngayon.
Kasi nasanay siya eh. Dahil magaling po kayo mag-analyze. The head of the Police Criminal Investigations, CIDG, are facing criminal charges. Ito po, para sabihin ko na po sasabihin ko na po sa inyo kasi para hindi po tayo masabihan na baka sa'yo lang yan, Badong. Ito po ay galing po sa Philippine Star. Ayan Philippine Star po. CIDG Chief Torre faces